Ilang araw na itinakdang deadline ng impeachment court sa pagmamarka ng lahat na ebidensya para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung ano na ang sitwasyon sa ikalimang araw na pre-trial conference, silipin sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer live. Angelique, nagpapatuloy ang marking of evidence para sa nalalabing articles of impeachment sa ikalimang araw ng pre-trial conference. Ngayong Huwebes ang itinakdang deadline para tapusin ang lahat ng pagmamarka ng mga dokumentong gagamitin para sa impeachment trial. Kaya naman ang defense panel, prosecution panel, clerk of court ay puspusa na sa pagmamadali na mamarkahan lahat ng dokumento at matapos ngayong araw. Sa pagpapatuloy ng pre-trial conference, puspusan ang ginagawang marking of evidence ng defense panel, prosecution panel, private prosecution at clerk of court para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular ang Article 1 of misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. 6 na marking stations o teams ang nakadeploy para mapabilis ang proseso, kung saan 4 para sa Article 1 at 2 sa Article 2. Magpapatuloy hanggang alas 7 ng gabi ang marking of evidence para matapos ang pagmamarka ng lahat ng dokumentong gagamitin sa paglilitis. Ngayong Huwebes, ang itinakdang deadline ng marking of evidence, kaya tiniyak ng clerk of court na gagawin nila ang lahat ng makakaya para makumpleto ito sa loob ng araw. Mananatili sa July 6 ang pagsisimula ng trial proper ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. July 6 still July 6. July 6 is still the date of the start of the trial proper of the impeachment case. While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility. Kaugnay naman ang issue ng sealed BIR box, hindi ito maaaring buksan para sa pre-marking maliban kung may pahintulot mula sa impeachment court. Kasunod ito ng inihaing manifestation ng House Prosecution Panel para hilingin na buksan ng sealed BIR box. The pre-trial conference cannot decide on that. As clerk of court, I cannot decide on that. It's a matter that only the impeachment court can decide on. Noong Abril, nagdesisyon ng mayorya ng mga miyembro ng House Justice Committee na panatiling nakaselyo ang kahon matapos sutulan ng BIR ang pagbubukas nito. Iginit ng BIR na alinsunod sa National Internal Revenue Code, maaari lamang isiwalat ang mga income tax return kung ito ay hiningi aid of legislation at dapat talakayin sa executive session. Samantala, ayon kay Senator Francis Chis Escudero, wala pang desisyon kung sino magpe-preside sa impeachment court. Ani Escudero, ang mga lumalabas sa pangalan ay haka-haka pa lamang. Binigyan din ng senador na ang pinakamahalaga ay maging patas at walang kinikilingan ang magiging presiding officer. Angelique, hindi makakapaglabas ang impeachment court ngayong araw, Huwebes, July 25 ng pre-trial order dahil hinihintay pang matapos ang marking of evidence. Sa halip, sa susunod na linggo nila sisikapin na mailabas ang pre-trial order. Ang pre-trial order ay ang tinatawag na mini roadmap ng magiging pagdinig o paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa katatapos lamang na media interview kay Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense panel, bukas nila isusumite ang kanilang response, formal response sa manifestation ng House Prosecution Panel. Tiniyak din nila na ang kanilang pag-cross-examine sa sinasabing testigo na nagngangalang Mary Grace Piatos. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.